Ang laban ng Hisoka at Chrollo ay isang napakakomplikadong labanan ng opensa at depensa. Ngunit may ilang mga katanungan na lumalabas kapag naiintindihan mo ang daloy ng laban. Ang pinakamalaking tanong ay paano nagawang lumikha ni Chrollo ng daan-daang mga puppet gamit ang gallery pick? Kung susundan mo ang mga kondisyon para matrigger ang kakayahan ni Chrollo at ang daloy ng laban, makikita mong walang oras si Chrollo upang lumikha ng daang-daang mga puppet. Si Hisoka, batay sa kanyang mahinahong pagsusuri sa mga kondisyon para sa pag-activate ng kakayahan ni Chrollo at ang daloy ng laban, ay nagtataya na ang bilang ng mga puppet na kayang likhain ni Chrollo ay hanggang 30 lamang. Bukod pa dito, marami pang iba pang mga misteryo sa labanang ito bukod sa bilang ng mga puppet. Ngunit kung ipagpapalagay natin na hindi si Hisoka versus Chrollo lamang ang nangyari, kundi si Hisoka versus Chrollo, Cortopi, Shalnark at Machi, mas magiging malinaw ang daloy ng laban pagkatapos ng labanan. May isang eksena kung saan kinumpirma ni na Cortopi, Shalnark at Machi ang pagkamatay ni Hisoka. Magsisimula ako sa eksenang iyon at ipapaliwanag ang pagsali ni Cortopi, Shalnark at Machi sa labanan ni Chrollo at Hisoka. Ang pagkumpirma ng kamatayan ni Hisoka. Kinumpirma ni na Machi, Shalnark at Cortopi ang pagkamatay ni Hisoka. Sinabi ni Shalnark na mas magaan ang external na pinsala ni Hisoka kaysa sa inaasahan. Naisip niya na si Hisoka ay nasuffocate dahil sa dami ng mga puppet na tumakip at sumabog sa kanya. Nang kinumpirma ni na Shalnark at Cortopi ang pagkamatay ni Hisoka, gusto na nilang umalis agad. Ngunit sinabi ni Machi na siya ang bahala kay Hisoka bago umalis. Sinabi niya ito dahil nais niyang pasalamatan si Hisoka sa pagbabayad nito sa kanya ng maaga. Ngunit batay sa komento ni Shalnark na mabait si Machi at sinasabing hindi niya tinanggap ang bayad ni Hisoka sa kanya nung laban nila ni Chrollo. Ito ba ay isang katulad ng pagbabayad ni Hisoka kay Illumi upang makilahok sa laban ng Phantom Troop versus Hisoka na nagpapahiwatig na binayaran din niya si Machi upang sumali sa laban nila ni Chrollo? Ang ekspresyon ni Hisoka. Kung titignan ang ekspresyon sa mukha ni Hisoka nang sabihin ni Machi na kung tatutunan mo na ang iyong leksyon, siguraduhin mong piliin mo ang iyong labanan sa susunod. Hindi ba't parang may na-realize siya? Pagkatapos nito, sinabi ni Hisoka na papatay niya ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Inutusan niya si Machi na ipaalam ito sa lahat ng miyembro. Kung iisipin, parang na-realize niya na hindi niya kakayanin ang sabay-sabay na labanan, kaya't iisa-isahin niya ang grupo. Ang kamatayan ni Shalnark at Cortopi. Hindi nagtagal, pagkatapos ng pahayag na ito, pinatay ni Hisoka si Cortopi sa banyo. Sa oras na ito, nagtataka si Shalnark kung si Cortopi ay dumudumi nang hindi ito lumalabas ng banyo. Nakaharap niya si Hisoka at napatay. At dahil sa napakalaking pagkakaiba sa kakayahan at sa pakikipaglaban, naging madali lang kay Hisoka na tapusin ang buhay ni Shalnark. Kung mapapansin ninyo, sinabi ni Chrollo na ang isang puppet ay kailangan mahiwalay mula sa leeg at katawan upang maituring itong nawasak. Si Cortopi na may kakayahang mag-mass produce ng mga kopyang puppet ay pinutol ang ulo at katawan. Si Shalnark na may kakayahang manipulahin ang mga tao ay ginawang mukhang isang manipuladong puppet. Ang kanilang kamatayan ay kasing katulad ng mga naging biktima ni Chrollo sa labanan nila ni Hisoka. Ang misteryo. May ilang mga misteryo sa labanang ito. Maraming misteryo ang hindi pa nalalaman, ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung paano nagawang mag-mass produce ni Chrollo ng higit sa 200 kopyang puppet sa kabila ng prediksyon ni Hisoka na ang bilang ng kopyang puppet ay aabot lamang sa 20 hanggang 30. Ang pagkakaibang ito sa bilang ang pinakamalaking misteryo at ang pangunahing dahilan ng pagkatalo ni Hisoka. Paano nagawang magkamali ng ganong kalaki ni Hisoka na kilalang napakatalino? Gaya ng ipinaliwanag ko kanina, walang oras si Chrollo na gumawa ng mga puppet gamit ang gallery pick pagkatapos mahulaan ni Hisoka ang bilang ng mga kopyang puppet. Sa tingin ko, ang 3 posibleng sagot ang pinakaakma. Una, inihanda ito ng maaga. Pangalawa, si Chrollo ay nag-mass produce ng mga kopyang puppet na mas mataas kaysa sa inaasahan ni Hisoka. O ang pangatlo, hindi one-on-one ang laban ni Chrollo at Hisoka. Personal kong pinaniniwalaan ang 1, hinanda ito ng mas maaga. At ang number 2 na nag-mass produce si Chrollo ng mga kopyang puppet na mas mataas pa kaysa sa inaasahan ni Hisoka. Gayunpaman, ang pangatlo na hindi one-on-one ang laban ni na Chrollo at Hisoka ay umaangkop din sa maraming punto dahil ang 1 at 2 ay mga posibilidad lamang at hindi karapat-dapat isalang-alang. Ngayon, pag-aaralan natin ang posibleng sagot sa pangatlo.
Bigla ang nawala ang antena ni Shalnart. Sa eksena agad pagkatapos magsimula ang laban, nakita ni Hisoka ang bangkay ng tao na pinalalakad ni Corolla at napansin na wala ang antena. Gayunpaman, paanong hindi napansin ng isang napakatalinong tao tulad ni Hisoka ang pinapain ni Corolla sa kanya? Ito ay posibleng kinokontrol ni Machi. Kaya niyang linlangin ang mga mata ni Hisoka kung itinago niya ang sinulid gamit ang kanyang nin. Ang kopya ng puppet na lampas sa inaasahan ni Hisoka. Gaya ng ilang beses kong ipinupunto, ito ay pinakamalaking misteryo ng laban. Sa eksena kung saan napagtanto ni Hisoka ang kanyang pagkakamali, tinataya niya ang bilang ng mga kopyang puppet na nasa 20 hanggang 30. Sa katotohanan, higit sa 200 ang mga ito. Mas marami kaysa sa inaasahan niya at inatake siya. Mahirap isipin na si Hisoka, isa sa pinakamatalinong karakter sa Hunter x Hunter, ay magkamali ng ganong kalaki. Mula rito, maaari nating ipagpalagay na si Cortopi ay nag-mass produce ng mga kopyang puppet. Ibig sabihin, pagkatapos ipaliwanag ni Corolla ang kanyang kakayahan kay Hisoka, ibinalik niya ang gallery pick kay Cortopi. Kung nagtutulungan sina Corolla at Cortopi, maaari silang makagawa ng 200 kopyang puppet. Ang pagsabog ng kaliwang kamay ni Hisoka ay ginawa ni Shalnart. May isang eksena kung saan kinokontrol ni Corolla ang isang tao gamit ang kanyang black voice at pinasabog ang kaliwang kamay ni Hisoka. Hindi nagbibigay ng utos si Corolla sa taong kinokontrol niya, kundi kay Shalnart na malamang na kinokontrol ang mga tao gamit ang kanyang black voice. Sa eksenang ito, nagbibigay ng utos si Corolla sa target ng kontrol mula sa tawag. Hindi pa kailanman ginamit ni Shalnart ang kanyang boses upang kontrolin ang isang target dati, at ginagamit niya ang mga pindutan sa kanyang telepono upang magbigay ng mga utos. Ito ay nagpapahiwatig na hindi nagbibigay ng utos si Corolla sa target ng operasyon, kundi nagbibigay ng utos kay Shalnart sa telepono. Nakakapagtaka rin na habang tumatawag si Corolla at nagbibigay ng utos, may kamay sa cellphone na di kumokontrol. Ang tanong, si Shalnart ba ito? Ang hindi maipaliwanag na pagtigil ni Corolla. Sa eksenang kinansila ang pag-atake ng mga kopyang puppet, nakakapagtaka na ginamit ni Corolla ang parehong libro at bookmark para sa peking Corolla na walang kakayahang lumaban upang makatakas lamang kay Hisoka. Ano ang sinusubukan niyang gawin gamit ang black voice at convert hands? Mula sa katotohanan gumawa siya ng mga peking sarili. Malinaw na sinusubukan niyang linlangin si Hisoka. Linlangin siya ni Hisoka, ngunit ang peking siya ay tumakas lamang. Hindi ba't parang nagpapalipas oras si Corolla? Paano kung si Cortopi ay nag-mass produce ng mga kopyang gallery pick sa oras na ito? Paano kung ang black voice ay ginagamit ni Shalnart? Una, kinontrol ni Shalnart ang peking Corolla upang makakuha ng oras. Samantala, pinapanatili ni Corolla ang kanyang convert hands sa isang bookmark upang mapanatili ang kanyang mga kakayahan habang nagmamass produce si Cortopi ng mga kopya. Gagamitin ni Corolla ang order stamp sa mga kopyang puppet. Kahit na hindi sa eksenang ito, kung isa sa alang-alang na ginamit ni Cortopi ang gallery pick mula sa simula ng laban, may sapat na oras si Corolla upang pindutin ang order stamp at sun and moon sa mga kopyang puppet. Ganito nagawang mag-mass produce ni Corolla ng higit sa 200 kopyang puppet at nagtagumpay sa pagtalo kay Hisoka. Ito ang nagdadala sa atin sa huling eksena kung saan kinumpirma ng tatlo ang pagkamatay ni Hisoka. Ang ekspresyon ni Hisoka nang naramdaman niya ang isang bagay sa pahayag ni Machi at ang kanyang deklarasyon na papatayin ang lahat ng miyembro ng grupo na sinundan ng pagpatay kina Shalnart at Cortopi agad pagkatapos ng laban. Lahat ay may katuturan. Si Yoshihiro Togashi ay isang tunay na henyo. Ang Hunter x Hunter ay mahusay sa paglikha ng mga kontradiksyon at pagpayag sa mambabasa na hulaan ng katotohanan mula sa ekspresyon at description ng mga karakter. Bukod dito, posible na papaslangin ni Hisoka ang lahat ng miyembro maliban kay Corolla. At yan na muna ang talakayan natin sa ngayon mga ka-Hunter. Maraming salamat sa mga ka-Hunter nating umabot sa dulo ng ating video. At kung may nais kayong talakayin natin ay huwag kalimutang magkomento sa ibaba. I-like at i-follow ang ating videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.